Manalangin po tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat po, Ama, sa magandang gabi na ito na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po kahit po malakas ang ulan, Panginoon. Salamat po at nagkaroon po ng kuryente dahil kanina po ay walang kuryente. Salamat po dahil alam namin na kalooban mo na makapakinig ang mga kapatid ng iyong mga salita. At sa oras na ito, patuloy po na tumawag ka pa ng mga lalaki at babae na makikinig na yung salita. Salamat sa nakatune in na. Pagpalain mo po sila at ang kanilang buong sambahayan. At sa gabi ito, tulungan mo po kami na patuloy na mag-aral na yung salita. Ang iyong patnubay, ang iyong gabay at pagsama sa amin ay sumagana. Salamat po. Ikaw ang patuloy na manguna at pumatnubay sa iyong gawain. At gayon din po yung mga mahal namin sa buhay na wala pa po sa kani-kaniyang tahanan. Pakaingatan mo po sila, bantayan, gabayan, ang dugo ng Panginoon Yesus, ang tumakip po sa kanila hanggang sa kanilang sila'y makarating sa kanilang tahanan na ligtas sa anumang kapahamakan. Pagpalain mong lahat na makikinig ng iyong mga salita. Samahan kami ng banal na Espiritu at magturo po kayo ng sagana. Ang iyong pangunguna at patnubay ay sumaamin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Ito po ang aming panalangin. Lahat po tayo magsabi ng Amen, Amen, Amen. Amen po. God bless po. Magandang gabi po muli sa lahat po na naka-tune in na. Salamat po sa lahat. At sa gabing ito, tayo po ay mag-aaral. Panibago na naman po tayong topic para po sa ating series of messages, no? Ang panibagong topic natin sa buong buwan na ito, no? Kasama po ng Merkules hanggang Friday, ay patungkol po sa prayer, patungkol po sa panalangin, no? So, ang ating topic sa gabi ito ay the call to prayer, ang panawagan para sa pananalangin, no? Panawagan sa pananalangin. Actually, nagsimula po tayo nung Sunday, dahil nung Sunday po, ang ating topic is about prayer, no? Yun po ay katanungan ng mga kapatid, ng ilang mga kapatid, dahil nga every last Sunday of the month, no, ang ating mga topics tuwing last Sunday ay yung mga tanong ng mga kapatid na hindi nila maintindihan at maunawaan patungkol sa pananampalataya at yung mga katanungan nila patungkol sa Biblia. At ang tanong na, isa sa mga tanong, ang topic natin ng Sunday is why our prayer remained unanswered, no? Bakit may mga panalangin tayo na nanatiling walang kasagutan? So, sinagot po natin yun sa tulong at gabay ng banal na Espiritu at sa pangunguna at patnubay ng Espiritu Santo. Tayo po ay nag-aral at nakita ko po na marami naman pong nakaintindi, nakaunawa at na-bless sa ating sa mga salita po ng Panginoon, no? Review lang po ng konti bakit ang ating mga panalangin ay natiling unanswered. Una, dahil 4 lang pong dahilan ang narinig po ninyo ng Sunday, at una pong dahilan, our prayers remain unanswered because hindi po tayo huminto na tayo sa panalangin, o hindi tayo nananalangin, o huminto na tayo sa ating pananalangin. Kaya ang ating panalangin ang natiling unanswered, hindi sinasagot dahil huminto na tayo sa panalangin o hindi tayo nananalangin. Yan ang sinasabi sa Santiago, Kapitulo 4, no? So, yun po ang unang dahilan, dahil huminto na tayo sa panalangin. At ang ating topic nung Sunday ay mula o hango sa Lucas 1:5 hanggang 14, na kung saan patungkol po ito kay Elizabeth at kay Zacarias, no? Basahin na lang po sa inyong mga tahanan yung mga wala po nung Sunday, no? So, dahil
hindi sila humihingi, kaya nanatiling unanswered yung prayer nila, o kaya naman sila ay na huminto na sa panalangin. Kagaya ni Zacarias at ni Elizabeth, marahil ang tagal nilang nag-intay, bata pa lang silang mag-asawa, pero hanggang sa tumanda na sila, ay wala pa rin silang anak. So, huminto na sila sa panalangin at ginadjudge sila ng mga tao na sinasabi ng mga tao nakapalibot sa kanila na sila ay baog, no? So, wala naman po medication po noon o medical diagnosis ng unang panahon, walang CT scan, wala pang ultrasound, no? Pero tinutuldukan nila ang isang pangyayari kung alam nila na matagal ng panahon hindi sila nagkakanak, kaya sinabi nila ay baog sila. So, tinanggap nila yung bagay na yun, pero dapat sana hindi nila tinanggap. Kung hindi nila tinanggap, sana nakapagpatuloy pa sila sa panalangin, pero dahil matagal ng panahon, huminto na sila, napagod na sila sa kakapag-pray. Kaya wala silang natanggap, no? So, pangalawang dahilan, because sa katunayan, sabi ko nga sa inyo, wala naman talagang unanswered prayer. Lahat po ng panalangin natin ay sinasagot ng Diyos, no? So, pangalawang dahilan, they remain unanswered because the answer is denied, no? Ibig sabihin ng denied, no ang sagot ng Panginoon. Hindi, no? So, sumagot din ng Diyos. Kaya, pero ang sagot niya ay no, no? So, dahil no, bakit no? Dahil nais po ng Panginoon na tinitingnan niya sabi sa Santiago 4, ang motibo natin. Mali ang motibo natin, kaya hindi tayo tinutugon ng Panginoon o tumugon nga siya, pero no. Ibig sabihin, may mabuting bagay na nilaan ng Diyos para sa atin. Sabi nga, ang kaisipan ng Diyos ay hindi nating kaisipan. Ang kaalaman ng Diyos ay hindi gaya ng ating kaalaman. His ways and His thoughts are higher than ours. No? Kaya alam ng Diyos ang pinakamabuti. So kung alam niya na ikasasama natin, no ang sagot ng Diyos. Hindi pwede. No? At kung no, magtiwala tayo sa Diyos dahil may nilaan siyang mabuti para sa atin. No? So denied, pangatlo, the answer is delayed. No? Delayed lang. Sabi ng Lord, wait, maghintay ka. No? So, pag sinabing wait, maghintay ka. Pag sinabing wait ng Panginoon, kasi minsan may mga panalangin tayong hindi pa tinutugon ng Diyos kasi gusto ng Diyos na ma-prepare ang ating mga puso. Minsan, pag hindi pa prepare ang ating puso, hindi niya ito ipagkakalob sa atin kasi mamimess lang natin yun. Ibig sabihin, sayang lang mangyayari. Hindi natin mapapakinabangan. Pero delayed kasi pinaprepare niya ang puso natin. O may inaayos pa ang Panginoon. O meron tayong dapat ayusin pa sa ating mga sarili. No? Paano ka hingin ng sasakyan kung pinagpe-pray mo sasakyan pero hindi ka pa marunong mag-drive? Humihingi ka ng sasakyan pero wala ka namang garahe. No? So, ibig sabihin, delayed. Meron pang gusto ng Diyos na unahin. Ganon din. Kung sabi ng Lord, wait, maghintay ka. Si Abraham at si Sarah naghintay ng 25 years, no? So, pero naniniwala ko, yung mga hinihintay natin ay nasa timing ng Lord. Kung ano ang timing niya. At ang timing ng Lord ay laging perfect, no? At pang-apat at panghuli, ang panalangin natin ay unanswered. Sinagot na ng Diyos pero hindi natin nakita kasi sinagot niya pero in different form, no? Sumagot siya pero sa ibang forma, no? Halimbawa, nagpe-pray ka ng blessing sa Lord, humingi ka ng malaking blessing sa Kanya, hindi ka naman binibigyan ng malaking pera, malaking halaga, pero yun naman binigay niya sa iyo, meron kang magandang kalusugan, pati buong sambayan mo, ang buong pamilya mo ay walang sakit at karamdaman. Diba? So, higit pa yun sa biyaya at pagpapala na magkaroon tayo magandang kalusugan, masayang pamilya, no? Kaya yun po ay in different form.
no? So, mga kapatid, pero lagi natin tatandaan na sumasagot ang Diyos sa ating panalangin, no? Kaya ang tatanungin natin, kung hindi dumadating yung ating prayer, pinag-pray mo na ba? O huminto ka na ba sa panalangin? O kaya, ano ba sagot ng Diyos? No ba? Pag no, makiisa tayo sa Kanya at may mabuting bagay siyang inilaan para sa atin. O wait ba ang sagot ng Panginoon? Delayed ba? No, maghintay tayo sa timing ng Panginoon. Timing ng Lord ay laging perfect, no? Si Zacarias at si Elizabeth, ipinagkalob sa kanila yung panalangin, pero bandang huli na, matatanda na sila. Siguro, yun ang timing ng Panginoon, yun ang kalooban ng Diyos. So, pinanganak ni Elizabeth ang kanyang unang anak, at ni Zacarias ang kanilang unang anak, na si Juan, na siya ay kinilalang Juan Bautista, no? Siguro talagang sinadya ng Panginoon para intayin si Jesus Christ dahil siya magiging forerunner ng ating Panginoong Hesukristo. At panghuli, in different form, no? So, manalangin pa rin tayo. Huwag tayong maglikas sa panalangin. Never give up. Huwag tayong hinto. Manatili tayong mag-pray. Ngayon, sa gabi ito, the call to prayer. Ephesians 3:20, sabi sa Efeso 3:20, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us, no? Yan po ang sinasabi sa Efeso 3, talata 20. Sa Tagalog po, ang sabi po sa verse 20 ng Efeso 3, sabi po sa verse 20, sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihan kumikilos sa atin. So, may mga panalangin tayo na higit pa sa ating hiningit inisip, kaya ipagkaloob ng Diyos. Mawa, hindi mo naman inisip yung ganong panalangin, pero higit pa sa iyong hiningi, higit pa sa iyong inisip, ay pinagkakaloob ng Diyos. Ibig sabihin, more better kaysa sa hiningi mo. Humingi ka ng ganitong pagpapala, pero ang binigay sa ng Diyos, sobra-sobra, no? Hindi masukat, no? So, immeasurably, more than all we ask or imagine. Siguro lahat po tayo, o marami sa atin, na gusto maranasan yung ganitong pagkilos o yung kasagutan ng Diyos na lubhang sagana, na may hiningi ka sa Diyos, pero higit pa doon ang binigay niya, kaya ng Diyos gawin ang mga bagay na yun. Kaya niya ipagkaloob sa atin, higit pa sa ating hiningi, at higit pa sa ating inisip, no? Okay, why? Because God is great. Ang ating Diyos na pinaglingkuran ay tapat, siya ay makapangyarihan sa lahat, walang bagay na mahirap sa Kanya, walang bagay na imposible sa Kanya. At mangyayari lang ito, itong mga bagay na ito, na higit sa lahat ng ating hiningit inisip, kaya ipagkaloob ng Diyos, mangyayari lang ito sa pamagitan ng ating panalangin. Kaya nga, dapat nananalangin tayo. Sinasabi natin sa Diyos yung ating mga kahilingan, no? So, why prayer? Alam natin sa Biblia, nung unang panahon sa early church, yung mga unang Kristiyano noon, sila po ay devoted. Dinovote nila ang kanilang sarili sa panalangin. Marami po na mga mananampalataya nung unang panahon na tunay na laging nananalangin. Mapanalanginin sila, kaya napaka-makapangyarihan ng kanilang mga gawa. Lalo pong gumagawa ng himala ang Panginoon, lalong nakikita nila yung mga gawa ng Diyos, dahil po sa, because of prayer, no? So, na-emphasize sa buhay ng mga alagad at ng mga mananampalataya ng unang panahon sa Book of Acts, yung tinatawag na panalangin. Every believers, ang naging key nila, ang kanilang susi ng mga mananampalatayang ito, yung sa personal life nila is prayer, no? Sila'y mapanalanginin. Laging nananalangin, no? Bibigyan ko lang kayo ng halimbawa, no? Sa Acts 10 verse 9, si Pedro, nung manalangin siya'y po umakyat ng bubungan. So siguro, wala siyang time o wala siyang lugar doon sa bahay nila na mapanalangin na para siya makapanalangin ng
mabuti, no? So, ang ginawa niya, sa bubong siya nananalangin, no? So, tahimik, walang istorbo, walang maingay, no? Siguro sa baba ay napakaingay, kaya siya umaakyat para manalangin. At sa verse 30 ng Acts 10, mababasa po natin doon si Cornelio, no? Na 4 na araw siyang nananalangin. Wow! So, napakahaba ng araw-araw ginawa niya, 4 na magkakasunod. Hindi natin alam kung anong oras siya nagsisimula, kung ilang oras siya nananalangin, pero sabi, 4 na araw siyang nananalangin. Si Cornelio. Kaya nga naranasan niya sa kanyang panalangin ay nangusap sa kanya ang ating Panginoong Hesukristo, na kinausap siya at may pinagawa sa kanyang assignment ang ating Panginoon, na natagpuan lang niya ito nang siya ay nanalangin. Sa Acts 20, panalangin ni Pablo, no? Iba pang mga alagad, sila po ay nanalangin sa ating Panginoon. So, bakit nananalangin lagi ang mga alagad nun? Sapagkat nakita ng mga alagad ang kahalagahan ng panalangin, no? Alam natin ng ating Diyos ay all-knowing God or all-powerful God, na siya po ay tumutugon ng ating mga pangangailangan, siya po ay tumutugon ng ating mga kahilingan. However, ang prayer po ay nagpupulfill ng dalawang vital function, dalawang mahalagang layunin sa relationship natin sa Diyos. Bakit po tayo dapat manalangin? Una, because of communication, no? We cannot know God unless we share our hearts with Him. At nagagawa nating sabihin o share sa Kanya yung laman ng ating puso pag binubukan natin ang ating mga bibig at nananalangin tayo sa Kanya, no? So, ito po ay prayer ay tool ng Panginoon. Ito po ay isang paraan ng pakikipag-fellowship natin sa ating Diyos. So, ibig sabihin, kagaya ng asawa mo, na nakikipag-usap ka sa kanya, sa mga anak mo, sa mga kaibigan mo, gayon din, sa Diyos, dapat tayo makipag-usap palagi. At sa pamagitan ng prayer, nakakausap natin ang Panginoon, no? Nalalaman ng Diyos kung ano laman ng ating mga puso, kung ano yung gusto nating hilingin sa Kanya. Nasasabi natin to sa pamagitan ng panalangin. At tandaan natin na it is a communication. Yung panalangin ay isang komunikasyon, no? So, ang mga mag-asawa, napakahalaga sa kanilang yung communication. Pagka hindi na sila nag-uusap, madalas nagkakaroon ng miscommunication, kaya sila nag-aaway, kaya hindi nagiging maayos ang kanilang relasyon sa isa't isa. Gayon din sa ating Panginoon, kung nais natin maging maayos ang ating relasyon sa Diyos, lagi tayong lumapit sa Diyos na manalangin sa Kanya, no? Ang true foundation of prayer is fellowship with God. Ito yung pinakatunay na pundasyon ng panalangin, yung pakikipag-fellowship sa Diyos. Pangalawa, na dahilan ba tayo dapat manalangin o mahalagang panalangin, being a part of His purpose, para tayo maging bahagi ng Kanyang purpose, no? Layunin, ng Kanyang mga layunin. Sabi sa Efeso 3, talatang 10 hanggang 16, no? Sulat niyo po, talatang 10 hanggang 16 ng Efeso 3, ginawa niya ito upang sa pamagitan ng iglesia ay maipakilalang ngayon sa mga pinuno at sa mga may kapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahayag sa iba't ibang paraan. Ito'y alinsunod sa kanyang layunin bago pa man likain ang sanlibutan. Tinupad niya ang layunin ito sa pamagitan ni Hesukristo, no? Na ating Panginoon, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo at sa pamagitan ng ating pananalig sa Kanya, makakalapit tayo sa Diyos. Wow! Through our Lord Jesus Christ, nakakalapit tayo sa Diyos. Alam nyo, napakalayo ng Diyos sa tao. Dahil ang tao po ay makasalanan, pero dahil sa ating Panginoon sa Kristo, naging malapit tayo sa Diyos at pwede tayong makalapit sa Kanya sa pamagitan ng pananalangin. Sabi, makakalapit tayo sa Diyos ng may pagtitiwala at panatag na loob. Kaya nga, hinihiling ko sa inyo na huwag kayong paghihinaan ng loob dahil sa
kahirapang tinitiis ko alang-alang sa inyo sapagkat ito para sa inyong ikararangal. Dahil dito, ako'y lumuluhod, no? Sa harapan ng Ama na mula sa Kanya'y nagkakaroon ng pangalan sa bawat sambayan sa langit at lupa. Idinadalangin kong sa pamagitan ng Kanyang Espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa Kanyang kayamanan sa kadakilaan. So, through prayer, no, nakikita natin at nalalaman natin yung purpose, yung tungkulin, yung hangarin ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. So, never stop praying. Lagi tayong manalangin dahil napakahalaga ng panalangin. Ano-ano pa yung mga bagay na dapat nating maintindihan, maunawaan, at malaman patungkol sa ating panalangin? Number 1, God is ready to hear us when we pray. Ang Diyos ay handa laging makinig sa atin pag tayo'y nananalangin. No? So, Jeremiah 33 verse 3. Dad. No? Call unto me and I will answer thee. Sabi ng Panginoon, tumawag kayo sa akin at ako'y sasagot sa inyo. At magpapakita ako sa inyo ng mga kababalaghang bagay. No? Sabi, call unto me and I will answer thee, sabi ng Panginoon. So, ito yung God's telephone number, Jeremiah 33 verse 3. Gusto ng Panginoon, inaanyayahan niya tayo na tayo tumawag lagi sa Kanya. Sabi, at kung tatawag tayo sa Kanya, magpapakita siya ng mga kababalaghan sa ating mga buhay. Kaya nga yung unang dahilan, kaya hindi tayo tinutugon ng Diyos, kasi hindi tayo humingi. Humingi ka ba ng hihimala sa buhay mo? Humingi ka ba ng kababalaghan na mangyari sa buhay mo? Yung mga bagay na hindi mo pa naranasan, hindi mo pa natanggap, hilingin mo sa Diyos at ang sabi ng Panginoon, I will answer thee. No? Ephesians 3 verse 12, pangalawa, Epeso 3 talatan 12, sabi, makakalapit tayo sa Diyos na may pagtitiwala at panatag ang loob. Pwede tayo lumapit sa Diyos na may pagtitiwala. Pag tayo lumapit sa Diyos, magtiwala tayo sa Kanya. At pumanatag ang ating loob na alam natin na buhay ang ating Diyos na pinapanalanginan. At dahil buhay siya, tumutugon siya ng ating panalangin. No? So, Hebrews 10, 19 to 22. Isa pa na verse para mapatunayan natin na kailangan ng panalangin, na mahalagang panalangin, Hebrews 10:19. Hebrews 10:19 to 22. Ano sabi sa verse 19? Kaya nga mga kapatid, tayo malaya ng makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Dati noon, hindi tayo pwedeng pumasok sa dakong kabanal-banalan. Ang papasok lang dati noon, nung unang panahon sa Old Testament, ay yung mga high priest. At dapat handa pa nga sila dahil pag hindi sila handa at pumasok sa dakong kabanal-banalan, pwede silang mamatay. Pero ngayon, dahil si Jesucristo ay gumawa ng paraan para maging malapit tayo sa Ama, para magkaroon tayo ng pakikipagsundo sa Ama, ginawa ng Panginoon Jesus, pwede na tayong pumasok sa dakong kabanal-banalan. Verse 20, binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila sa tabing. At ang tabing na ito ay ang kanyang katawan. Dahil sa kamatayan ng ating Panginoon, pwede na tayong lumapit sa Kanya, sa Diyos, sa ating Ama. No? Sa dakong kabanal-banalan 21, tayo ay may isang pinakapunong pari, walang iba kundi ang ating Panginoon, na namamahala sa sambayan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos na may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayo may malinis na budi sapagkat nilinis ng ating mga puso at hinugasan ng dalisin na tubig ang ating mga katawan. No? So pwede tayo nang lumapit. Kung tayo man nagkulang, nagkamali, humingi tayong tawad, linisin tayo ng ating Panginoong Jesus. At pwede na tayo lumapit sa ating Panginoon sa dakong kabanal-banalan. No? So, nang si Jesucristo ay napako sa krus, between heaven and earth, He took upon Himself everything that separated from man from the glory of God. Inalis niya yung lahat ng hadlang, yung humahadlang para hindi tayo makalapit sa Kanya.
Si Satanas, pag tayo nagpe-pray, madaya siya, no? Marami siyang ginagawang wiles, marami siyang deceit, no? Dinadaya niya tayo para hindi tayo makapanalangin. Dahil alam niya, pag nanalangin tayo, sumasagot ang Diyos at magkakaroon tayo ng katugunan sa ating mga panalangin. Kaya nga, meron siyang ginagamit na deceit para hindi tayo makapanalangin. Number one, ano yun? Number one, sa personal prayer, walang iba yung kundi condemnation. Yung condemnation na ito, para bang inaano niya tayo na kinokondemn niya tayo, hindi ka pwede lumapit yan. Hindi ka pwede mag-pray kasi makasalanan ka. Punong-puno ka ng kasalanan, di ba? No? Hindi ka naman nagbabago, kaya wag ka na mag-pray. No? Yan ang mga atake, mga gawa ng kaaway. Sabi, di ka pwede mag-pray kasi kahapon lang nagsinungaling ka. May mga shortcoming ka, hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi ka nagpe-pray. No? But we do not pray based on our righteousness. Tandaan po natin yan. Hindi tayo nananalangin base sa ating mga pagiging matuwid. No? We pray in the knowledge of His free gift. Nananalangin tayo dahil alam natin na mayroong regalo ang Diyos na binigay niya sa atin, na tayo lumapit sa Kanya. Sabi, come unto me, lumapit kayo sa akin. Sabi ng Panginoon, free gift of righteousness, na meron tayong, ginawa na niya tayong matuwid, yung justification, no? So, ginawa niya tayong banal, ginawa niya tayong matuwid, at natanggap natin to sa pamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoon, no? Romans 1:17 ipinakita sa Biblia kung paano itinuwid ng Diyos, no? Ang kaugnayan ng tao sa Kanya. So, tinuwid niya, tinulungan niya tayo para maging malapit tayo sa Ama sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Naalala niyo po ba yung kwento sa Biblia patungkol sa maniningil ng buwis at isang pariseyo, no? Maniningil ng buwis at isang pariseyo sa templo, no? Yung Pharisee, yung guro ng Biblia, pareho silang pumanik sa templo. At ito, yung panalangin ng pariseyo, ng guro ng Biblia, sabi, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi hindi ako kagaya ng maniningil ng buwis na ito. 2 beses ako nag-aayuno sa isang linggo. Nananalangin ako palagi. Uma-attend lagi ako ng church, no? Sabi, nagpa-fasting ako, no? So, hindi ako kagaya niya na isang masama. Pero yung lalaking maniningil ng buwis na isang makasalanan, ni hindi man lang niya maitaas ang kanyang ulo, nakayuko at nagmamakaawa sa Diyos. Diyos ko, patawarin mo po ako isang makasalanan. Napakarami kong pagkukulang sa iyo, humihingi po ako ng tawad. At sabi ng Panginoon, sa dalawang ito, sino yung lumabas na pinatawad ng Diyos? Walang iba kundi yung maniningil ng buwis dahil siya'y nagpakumbaba. Pero yung pariseyo, siya'y mapagmataas, no? So, ayon ng Diyos, yung mga bagay nito. At hindi tayo kalulugdan ng Panginoon kung tayo ay mapagmataas. Wala tayong tatanggaping anuman sa Kanya kung tayo po ay nagmamataas, no? Ang sabi sa unang 1:19, hanggang 24, sabi dito nga natin matitiyak na kayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos. Sakali man tayo usigin ito, sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inusig ng ating budhi, makakalapit tayo sa Diyos na panatag ang ating kalooban. Tinatanggap natin anumang ating hilingin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Sabi, ito ang Kanyang utos, sumampalataya tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at magmahalan tayo gaya ng inutos ni Kristo sa atin. No? So, verse 24, ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay manatili sa Diyos, natili naman sa Kanya ang Diyos at nalalamang natin na natili siya sa atin sa pamagitan ng Espiritong ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, no?
Ano? So, condemnation, tayo pinatawad na, lalo-lalo na kung nakukulang ka, humingi ka ng tawad, lilinisin tayo ng Panginoon at pwede na po lumapit sa ating Panginoon para manalangin. Pangalawa, weaknesses. May mga kahinaan tayo, no? So, minsan, pag may kahinaan ka, ayaw mo mag-pray. Pero dapat, mentras na ikaw ay mahina, lalo kang mag-pray. Sabi sa 2 Corinthians 13, 12 verse 9, 2 Corinthians 12 verse 9, my grace is sufficient, no? For you, for my power is made perfect in weakness. Mentras na tayo nanghihina at kung lalapit tayo sa Kanya sa pamagitan ng panalangin, tatanggap tayo ng lakas, no? Lakas na nagmumula sa ating Panginoon. Sa 1 Timothy 2, 1 hanggang 3. 1 Timoteo 2, 1 hanggang 3, no? Okay, so seek the Lord in prayer. Lumapit tayo sa Diyos. Tayo po ay hanapin natin siya sa pamagitan ng panalangin. Sabi nga, seek the Lord and you will find Him. Makikita mo siya, masusumpungan mo siya. Lagi tayong ini-invite ng Panginoon to come unto Him, to seek Him. Sabi sa Hosea 10 verse 12, hinihiling ng Panginoon na hanapin natin siya. Nang ibig sabihin ng hanapin ay inquire, require question, to seek God's mean, to seek that dimension in which we have not yet experienced. Hanapin natin siya. Hanapin natin yung mga gawa ng Diyos, yung mga hindi pa natin nararanasan. No? Marami tayong dapat maranasan, marami tayong dapat tanggapin. No? Ngayon, kung hindi tayo mananalangin, paano natin tatanggapin yun, yung mga bagay na yun? But ask God, no? Lalo na yung mga bagay na karanasan na kung saan lalago ang ating pananampalataya, lalo tayo magiging malapit sa Kanya. Yun po yung mga karanasan na dapat nating hilingin sa ating Panginoon. Seek and you will find. Sabi, knock and the door will be open unto you. No? Ask and it shall be given unto you. Sabi, humingi ka at ikaw ay pagbibigyan, kumatok ka at ikaw pagbubuksan, maghanap ka at ikaw ay makakasumpong. No? So, ask, seek, knock. Hanggang sa mga araw na ito, yan pa rin po ang gawin natin. Ask, seek, knock. No? At ang Diyos ay tumutugon sa lahat ng ating mga pangangailangan, sa ating mga panalangin. No? Ano po yung mga motibo in seeking God? What is our motive in seeking God? No? May mga dalawang motibo na nagdadrive sa atin para tayo hanapin ng Diyos. Una yung tinatawag na distress. Pag tayo ay bagabag, gusto natin lumapit sa Panginoon. No? Gusto nating hanapin ng Diyos pag may kabagabagan sa atin. Psalm 77 verse 2, when I was in distress, I sought the Lord. No? Nang ako'y biglang napagod, no? Bagabag at di ako nang ako'y bagabag, di ako napagod ng pagdadalangin, na dumalangin, na magdamag sa ating Panginoon, no? Sabi ni David, nang siya ay nabagabag, hindi daw siya napagal, hindi siya napagod, no? Na dumalangin sa Diyos ng buong magdamag, no? Yes, alam nyo, this is the very best time, no? Na tayo mag-pray pagka tulog na lahat, walang nakakarinig, no? Tayo lang at ang Diyos ang may fellowship, nananalangin ka sa Panginoon, no? Sabi, makikita po natin kung paano tayo iniligtas ng Diyos sa lahat ng ating kabagabagan pag po tayo ay nananalangin. Gayun din sinasabi sa Acts 4 verse 24. Pangalawa, yung desire, no? We seek God because we desire Him, no? Psalm 27 verse 4. Ano sabi niya? Psalm 27 verse 4. One thing I ask of the Lord, isang bagay aking hiningi sa Diyos, that I may seek, no? Na ito ang aking nahanap, na ako'y makatahan sa tahanan ng Diyos, no? Ibig sabihin, makatahan sa tahanan ng Diyos,
yung maranasan kong kanyang presensya. No? I love the presence of the Lord. Ito isang sigaw na isang taong nananalangin sa Diyos, nananabik sa Panginoon, na ang kahilingan niya ay yung presensya ng Diyos. Umaga, tanghali, gabi, all the days of his life, gusto niya na makita ang kagandahan ng Panginoon, ang kabutihan ng Diyos. Kaya hinahanap-hanap niya ang Panginoon. No? So, how to seek God? Pinakita to ng ating Panginoon after na yung pakainin niya ni Jesus, yung 5,000 men, no? Sa pamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Makyat siya sa bundok, siya po ay nanalangin doon at inabot na siya ng gabi upang mag-pray, no? So, ganun din dapat tayo. Pag tayo hinanap natin sa Diyos, seek Him, huwag tayo magmadali, yung nasain natin yung fellowship sa Diyos, na siya lang at ikaw, no, ang nag-uusap, pinupuri mo siya. Napakagandang karanasan ang maranasan mo pagka ginawa mo po yung bagay na to, no? Sabi sa Psalm 119 verse 10, I seek you with all my heart. Aking hinanap ka ng buong puso ko, hinangad ko na sambahin ka, no? Yun ang gusto ng Panginoon sa ating pananalangin, bago natin sabihin kung anong kahilingan natin, yung isik natin siya ng buong puso, hanapin natin siya ng buong puso, no? Buong puso na hangarin natin ang presensya ng Diyos ay maranasan natin. Gaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, kung kayo nanalangin at wala na kayong maisip na sabihin, gawin nyo na lang sambahin ng Panginoon, purihin ng Diyos. At may mararanasan nyo, ang tulong ng Banal Espiritu ay darating, kung ano yung dapat may pag-pray, isasabi niya sa iyo, sabihin niya sa iyo, kung ano yung mga bagay na dapat mong ipag-pray. No? So, mga kapatid, anong resulta? Pag hinanap natin ng Diyos at sinunod natin siya na manalangin, rejoicing in gladness. Ito po isang resulta. Pag tayo po ay sumunod sa kalooban ng Diyos, sa utos ng Diyos, alam niyo po, papalitan ng Diyos ng kagalakan, ng gladness at rejoicing ang ating mga buhay. Kaya nga, isang Kristiyanong sumusunod sa kalooban ng Diyos, sinusunod ang nais ng Diyos, lagi po silang masaya. Kahit may problema dumarating, hindi nakakagawa sa kanila yung problema, kundi masaya pa rin po sila, no? Dahil hinanap nila ang Diyos, gusto nila sundin ang kalooban ng Diyos. Psalm 70 verse 4, but all you seek me and rejoice, who seek, you rejoice and be glad in you, no? So, magiging masaya, no? Ang mga taong naghahanap sa Diyos at sumusunod sa kanyang kalooban. Pangalawa, understanding. They may seek the Lord, understand all things. Proverbs 28 verse 5. Maintindihan niya at maunawaan ang maraming mga bagay o lahat ng mga bagay. Number 3, no lack. Mawawalan siya wala nga siyang pangangailangan. Kasi ibibigay ng Diyos sa kanya yung mga bagay na kanyang kailangan sa buhay nito. Psalm 37 verse 10. Mga awit 34 talatang G, sabi, the lions may groan, weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good things. Walang anumang bagay na magkukulang sa iyo. Pag lagi mong inuuna ang Diyos, hinahanap ang Diyos, di madalangin sa Kanya. No? So, pang-apat, blessing. Psalm 119 verse 2. Blessed are they who seek Him with all thy heart. Na humahanap sa Kanya ng buong puso through prayer. No? Hinahanap siya ng buong puso sa pamagitan ng panalangin. Siya'y mapalad sapagkat masusumpungan ng Diyos. At pangalawa sa panghuli, yung goodness ng Lord, masusumpungan niya. Lamentations 3:25, the Lord is good to those whose hope is in Him, to the one who seek Him. Sa Kanya na hinahanap ang Panginoon. At panghuli, the presence of the Lord, no? Psalm 9 verse 10. Those who know your name will trust in you, for you, Lord, have never forsaken those who seek Him. Hindi ka iwanan at
hindi ka iwanan ng Panginoon, no? He will never leave you nor forsake you. Yan ang sabi ng ating Panginoon. So, lagi nating hanapin ng Diyos sa pamagitan ng ating pananalangin. Don't stop praying. Higit na sa mga araw na ito, kailangan po natin manalangin. Mga kapatid, marami tayong dapat na pag-pray. Hindi lang yung sarili natin, no? Siguro, yung ibang mga teachers, share din nila na kailangan din natin mag-pray para sa iba, no? Hindi lang puro sa ating mga mahal sa buhay, kundi pwede rin tayo mag-pray. Hinahanap-hanap ng Diyos ang isang mature na tao na pinag-pray-pray din niya yung ibang tao, no? Yung ibang tao, hindi lang pamilya niya, hindi lang asawa niya, hindi lang mga anak niya, hindi lang magulang niya, kundi maging mga taga-church, no? Yung mga kapatid natin na talagang may mga problema, may mga pagsubok na dumating, may mga sakit at karamdaman, yung mga pastor, yung mga leaders, sinasama natin yan sa panalangin. Yung ating buong bansa, yung mga na nanunungkulan sa ating bansa, no? So, ipag-pray po natin yan, no? So, yun lang po, the call to prayer, no? So, may mga makakapakinig pa kayo sa mga susunod, isang buwan po yan, na ang aming topic ay about prayer, no? So, sa kalooban po ng Diyos, sa awareness po, magkita-kita po tayo, no? So, yun lang po ang ating pag-aaral, the call to prayer, no? So, announcement para sa lahat, sa Sabado, meron po tayong prayer and fasting sa lahat ng leaders at sa mga worship team at sa mga kapatiran na gustong sumama, meron po tayong prayer and fasting, no? At sa Friday, may gawain po tayo sa Friday, alas 6:30 ng gabi. At sa Sunday, sa church, no? Meron din po tayong gawain. At meron tayong Holy Communion dahil first Sunday of the month sa Sunday. Tapos, meron pong meeting ang mga leaders sa hapon sa ganap na alas 3:30. Hindi po. Meron po meeting mga leaders at meron din po tayong training para sa Bible study teachers. Sa mga teachers po ng ating Bible study, na mga nagtuturo, meron po tayong meeting sa Sunday, 3:30 hanggang 5 o'clock, no? Huwag po kayong malilate para makapagsimula tayo ng maaga. 3:30 to 5 o'clock. Tapos, ang meeting po ng mga leaders, 5 to 6 po. Alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Meeting naman po ng mga leaders, no? Yun po ang ating announcement at yung mga prayer request po ninyo. Kung may mga prayer request po kayo, magbigay po kayo ng prayer request, no? O kaya mag-PM po kayo sa akin para maisama po natin ang mga prayer request ninyo. Every Wednesday, bago po alas 6:30, magpadala po kayo ng prayer request sa Jesus True Life. O kaya PM nyo po ako, personal message sa akin, Rhea Manikis po, no? Ang aking name sa account, sa FB account, no? Okay, manalangin na po tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat po, Ama, sa lahat ng mga bagay na tutunan namin sa gabi ito. Salamat sa iyong mga salita. Maraming salamat po dahil muli kami pinalakas mo sa pamagitan ng iyong mga salita. Salamat po dahil alam namin na ikaw ay tumutugon ng aming panalangin. Tulungan mo kami na lagi magbigay ng panahon sa pananalangin, pamamagitan, at patuloy, Panginoon, na kausapin ka namin dahil gustong-gusto mo na marinig ang boses namin, ang tinig namin. Gustong-gusto mo na maging karoon tayo ng fellowship. Kaya nga, Lord, tulungan mo na lagi kami masumpungan mo sa itong gawain na nanalangin para sa iyo. God, sa oras ding ito, dumudulog po kami sa lahat ng mga kapatid po namin, sa lahat ng mga may sakit karamdaman, mga nasa ospital, mga nasa kanyang tahanan, nakikinig man ng live stream o hindi, yung mga mahal sa buhay ng mga kapatid na may karamdaman, sila ng mga kapatiran na may karamdaman sakit, maging yung mga
hindi po namin kilala at nakikinig ngayon na may sakit sa oras na ito, you are the great physician, you are the great healer. Sa pangalan ni Kristo Jesus at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, winawasak namin, tinatakwil, pinawawalang bisa, ang espiritu sakit karamdaman o gumagawa sa katawan ng bawat tao, bawat nakikinig, bawat mahal sa buhay, na aking mga kapatid sa pangalan ng Jesus, I rebuke every sickness and diseases, maging sa buhay ng mga kapatiran namin, Sister Jennifer, Sister Malu, Sister Vanji, lahat po ng mga may sakit karamdaman na nakikinig ngayon, I rebuke every sickness and diseases. As oras nito, pinalalayas kita sa pangalan ni Jesus sa kanilang katawan, in Jesus' name, and the power of the Holy Spirit. Right now, let your healing power be upon them, mula lunan hanggang talampakan, hipuin mo sila, at pagkaloob mo po sa kanila, ang kagalingan na nagmumula po sa iyo. Thou art the healer, Lord. O God, bigyan mo sila ng kalakasan, ng pananampalataya, at patuloy na magtiwala sa iyo na may maggagawa ka sa lahat. Tulungan mo rin po yung mga tao na nakikinig ngayon, mga kapatiran po namin na may mga problema pinansyal, problema sa relasyon, problema sa spiritual, Lord, may problema sa pamilya, problema sa kawalan ng financial stability right now, Father. Bigyan mo ng himala sila, tulungan mo sila na yung mga problema nila ay magkaroon ng solusyon sa pangalan ng Panginoong Jesus. Gumamit ka ng mga tao, gumamit ka ng mga pagkakataon, Panginoon, upang matulungan yung mga taong ito na nasa gitong kalagayan. Huwag mo silang pababayaan, pakita mo sa kanila na may isang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, na napakabuti sa lahat. Pagpalain mo lahat ng nakinig at makikinig pa, lahat ng nangangailangan sa iyo, tulungan mo masumpungan sa kanilang pagtitiwala sa iyo na ikaw ang Diyos na kayang tumulong sa kanila, O Diyos. Sa oras nito, dalangin din po namin, Panginoon, ang aming buong bansa, lahat ng pangangailangan ng aming bansa, tulungan mo po, ingatan mo ang aming bansa laban sa kaaway, sa lahat ng magawa ng kaaway. Dalangin po namin, umasenso ang aming bansa, patnubayan mo po ang mga namumuno sa aming bansa, ang Pangulo, ikalawang Pangulo, mga senador, kongresista, ang mga governors, ang mga mayors, ang mga barangay captains, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, abutin mo po sila, tulungan mo maging tapat sila sa paglilingkod, at patuloy na hiniling namin, Panginoon, na lahat ng bagay gawin nila para sa ikabubuti ng mamamayan. Pagpalain mo ang aming bansa, ang mga mahirap naming kababayan, tulungan mo po sila, guminhawa po sila, at higit sa lahat, makilala kanila ng lubusan dahil ikaw ang katugunan sa lahat ng aming pangangailangan. Salamat po, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang mga panalangin ito, sa namin hinihingi, dahil ikaw ay mabuting Diyos at makapangyarihan sa lahat. Alam namin na may katugunan ang aming panalangin sa iyo. Salamat po, Ama, binabalik namin sa iyo pinakamataas na papuri, pagsamba, pagdakil at pagluwalhati sa tayong pangalan ni Kristo Jesus. Ito po ang aming panalangin. Lahat po tayo magsabi ng Amen, Amen, Amen. Amen po.